Masaya sana maglakad-lakad sa Pilipinas kung hindi lang tanga-tanga at siraulo ang mga karamihang mamamayan nating Pilipino. Mga sidewalk na nadadaanan, sobrang maayos at ganda talaga na kalsada dito sa Pilipinas. Sobrang safe sa mga tao, mapabata at matatanda. Mga kalsadang maluluwag at maayos. Sa sobrang luwag, makapaglaro pa ang mga bata na maayos at ligtas. Yan ay noong bata pa ako. Ano ang ibig mong sabihin, Nes? Hay nako. Putang. Grabe na talaga kagarapalan at pakapalan ng mukha ng mga Pilipino dito sa Pilipinas pagdating sa pagsakop sa bangketa at kalsada. Mga sidewalk na hindi maayos ang pagkakadesenyo dahil sinisira o pinapalitan ng mga taong nakatira sa parte na ito. Binababaan para makapasok ng maayos ang mga sasakyan nila o tinataasan para hindi makapasok ang baha. Sa sobrang taas parang nag-hiking ka na at sobrang delikado ito sa mga taong dadaan dahil pwedeng madulas. Kung hindi bababaan o tataasan, ginagawang garden o manukan ang bangketa. Yan ang mindset ng Pinoy, makaperwisyo. Ano bang pake mo, Nesrin? Tapat naman ng bahay namin yun. Ina mo kasi perwisyo ka sa daan. Tsaka, mali kasi yan. Pagdating sa'yo, gusto mong maging considerate pero yung mga taong naapektuhan ayaw mong i-considerate. At alam mo bang, ayon sa mga lokal na ordinansa at batas, ang mga pagbabago o paggalaw sa bangketa tulad ng pagtatayo ng pader, pagpapalawak ng daan, o iba pang mga istruktura ay kailangan may kaukulang permit mula sa mga otoridad tulad ng mga barangay, munisipyo o city hall. At ang hindi pagsunod sa mga regulasyong ito ay maaaring magresulta sa multa o iba pang legal na aksyon. Hindi lang sa pagbago ng disenyo ng bangketa ang nagiging problema ng mga taong naglalakad, kung hindi pati mga vendor at mga sasakyang nakaparada dito. Wala naman akong problema sa mga taong gustong magkaroon ng pagkakakitaan pero sana naman nasa maayos. Napakadami kasi ng mga nagtitinda sa kalsada ngayon na hindi iniisip ang kanilang pagiging perwisyo sa mga tao. Mga tindahang sinakop na ang bangketa para mapalaki lamang o maisingit ang kanilang tindahan. Mga kainang sinakop na ang bangketa o kalsada para may mapaglagyan ng lamesa at upuan. Diyos ko po. Mga taong sinasampa ang kanilang mga motor at sasakyan sa bangketa. Makaperwisyo lang talaga no? Kaya napakaraming mga bangketa ang nasisira dahil pinapatungan ng mga mabibigat na sasakyan. At alam nyo bang, karamihan ng mga sidewalk ang ilalim ay daluyan ng kanal. Hindi ito sobrang kapal na lupa halintulad sa kalsada. Kaya patungan mo pa ng sasakyan, masisira talaga ang mga bangketa sa kagalingan mag-isip ng mga Pilipino. Malaki ang nagiging epekto ng pagsakop o paghambalang sa mga bangketa. Kailangan patuloy ng mga tao dumaan sa kalsada para lamang makatuloy sa paglalakad. Bababa lang naman sila sandali sa kalsada at makakabalik pa naman sila sa bangketa para makapaglakad. Ano bang pinoproblema mo doon? Bobo ka talaga no? Uulitin ko, ginawa ang bangketa para sa kaligtasan ng mga tao sa paglalakad. Huwag maging TANGA. Tanga. Kapag dumaan ang mga tao sa kalsada, madami ang tarantadong mga driver talaga. Karamihan sa mga yan ayaw magbabagal o magpreno. Paano na lang ang mga matatanda at mga disabled na taong dadaan sa kalsada? Maswerte na ang mabusinahan, pero paano na lang ang mga siraulong driver talaga? Baka madisgrasya pa sila. Hindi lang sa bangketa ang nagiging problema, kung hindi pati ang kalsada. Mga sasakyang nakapark sa kalsada. Tuwing gabi lang naman nandito yung sasakyan dahil tuwing umaga ginagamit yan para sa trabaho. Okay, sige. At kapag umaga na, lintik na yan. Ano yan? Bakit may reservation? Grabe talaga ang mindset ng mga Pilipino. Nilalagyan ng mga pangharang ang kalsada kung saan nakaparada ang sasakyan nila para hindi mawalan o maagawan ng parking slot. Kung pwede naman pala mag-park sa side na to kahit bawal o illegal talaga, aangkinin na nila yan para may parking slot na sila. Ano ba ang typical na ginagamit ng mga Pinoy pangharang? Signage, gulong, halaman, lamesa o upuan, motor, trapal, pang makapalang mukha na talaga to. Alam nyo ba kung ano ang mas nakakayamot pa? Mga taong may garahe naman talaga pero pinapark pa rin ang sasakyan nila sa kalsada. Bakit naman nila ginagawa yun, Nes? Kasi ginagawa nilang garden o tindahan ang garahe nila. Ano ba ang dream design na bahay ng isang typical Pinoy? Malaking bahay, merong garahe, may garden, pero imbis na mag-invest ng space for that, ilagay na lang natin sa garahe at lagyan na din natin ng mga lamesa at upuan. Syempre gusto din natin ng sasakyan, pero sa labas na lang natin i-park yan. Yan ang Pinoy, napakagaling mag-isip. Ako'y isang Pinoy. Kung hindi naman gagawing garden,
gagawin naman nilang pwesto ng business nila. Tapos ganun pa din, sa labas nakapark ang sasakyan nila. Kung wala namang garden at business sa garahe nila, sa labas pa rin pinipiling magpark dahil tinatamad maglabas-pasok ng sasakyan. Kaya sobrang satisfying makakita ng mga batang ginagasgasan or ginuguhitan ang mga sasakyan sa kalsada. Deserve! May mga lugar na ginawang one-side parking para daw mapadali ang daloy ng trapiko, pag-iwas sa pagsikip ng kalsada at ma-optimize ang espasyo. In short, para may maparkingan ng mga taong walang garahe at tamad magpasok ng kanilang sasakyan sa garahe nila. Ang isa din sa kinakainis ko dito, nagkakaroon ng inggitan ng mga taong nakakapag-park at hindi nakakapag-park. Kaya ang resulta, may nagpa-park na din sa kabilang side ng kalsada. At syempre bilang isang magaling na mamayang Pilipino, gagayahin nila ang tao na yon hanggang sa maging two-side parking na ang lugar at wala nang madaanan. May mga lugar talagang hindi designated for one-side parking. Pero, nagiging one-side parking na ang kalsada dahil nakakasanayan na ng mga karamihan na basta-basta na lang ipark ang kanilang mga sasakyan. Kasi either saglit lang sila o hindi naman daw masyado nakakaperwisyo. Yan ay base sa paniniwala nila. Marami ang lugar dito sa Pilipinas na masisikip na talaga. Samahan mo pa ng mga nakaparadang mga sasakyan. Tila sasakyan na lang na may kaunting kalsada. Nakakaya naman kasi sa mga nakapark dito. Naaalala ko nung bata pa ako, malaya kaming nakakapaglaro na maayos dahil maluwag ang bangketa at kalsada dahil wala gaanong mga nakabalandra sa sasakyan o motor. Kung ihahalin tulad ko iyon sa ngayon, wala na talaga gaanong lugar para makapaglaro ang mga bata at hindi na din ligtas pa. Di ba dapat sa park naglalaro ang mga kabataan? Yes. Pero hindi lahat ng lugar sa Pilipinas mayroong park, kaya karamihan ng mga bata sa kalye naglalaro. Karamihan ng mga illegal vendor at illegal na nagpaparada ng kanilang sasakyan sa bangketa o kalsada, lagi na lang may tinatawag na opisyalis ng gobyerno o opisyalis ng barangay na nasasakupan. Halimbawa, kamag-anak po ako ni Kapitan, may papeles po sa aming binigay si chairman para payagan mag-park dito. Pinayagan po kami ni Kapitan. Hindi ko gets bakit pinapayagan ng mga taga-barangay ang mga taong magparada sa kalsada kahit sobrang sikip na ng lugar nila. Binibigyan nila ng mga papeles o kasunduan na pwede silang magparada dito kahit ang lugar ay hindi designated para paradahan. Pero di ba dapat ang mindset is bago ka magkaroon ng sasakyan ay mayroon ka ng parking space na allotted para sa sasakyan mo. Pero alam kong hindi naman batas yan. Pero dapat nakasanayan o itatak dapat sa isipan ng mga tao ito. Pero Nes, hindi kasi malaki ang lupa namin. Hindi magkakasya ang pagpapatagdag ng garahe. May mga lugar naman na pwede ka magrenta ng lupa para pwede ka makapagparada ng sasakyan. Ayoko niyan kasi malaki ang binabayaran buwan-buwan. Diyos ko po. Hindi ko din get sa mga kapwa nating Pilipino bakit hindi afford ang tamang parking pero afford ang bumili ng madaming sasakyan. Pero nakakainis talaga ang mga barangay official na pasimuno sa mga illegal na parking. Kapag merong mga enforcer para magtikit ng mga illegal na parking, sinasabi ng mga tao na kay kapitan o kay chairman yan. Kapag talagang pasimuno sa kabobohan sa nasasakupan nila is ay ang mga nakakataas, alam mong wala ng tsansa ang barangay nila. Nakakalungkot lang kung sino pa dapat ang magpatupad o magturo para sa mga kababayan o nasasakupan nila ay sila pa ang pasimuno sa katangahan. Pero syempre mabait yan. Pinapayagan kami magparada sa kalsada eh. Iboboto ulit namin yan. Diyos ko po! May sisingit lang ako na kwento. Maikling alamat lang. Ang pamagat nito ay Ang Tangang Kapitan. May isang taong tumakbo para maging opisyalis sa lugar namin. At nanalo siya. Nakabili siya ng sasakyan at mga motor. Wala siyang mapaparkingan ng sasakyan at motor niya. So bilang isang mabuting ehemplo ng nasasakupan, ginawa niya ng parkingan ang harap ng bahay niya. Kahit masikip na sa lugar namin. At gumaya na ang mga kapitbahay naming mga tanga at naging masikip na ang lugar namin lalo dahil naging one-side parking na ang kalsada. Mabilis kumalat ang sakit na ito. Daig pa ang COVID-19. Hanggang sa buong barangay namin, naging one-side parking na. The end. Ang tanga talaga ng kapitan na yon. Baka naiinggit ka lang, Nes. Bakit ako maiinggit sa isang katangahan ng tao? Tsaka sino ka ba? Kanina ka pa dito ah. Tandaan, kahit maliit lang ang nasasakop ng harang na yan, harang ka pa din sa daan. Bakit mahalagang maluwag ang kalsada at mga bangketa? Mahalaga ang pagiging maluwag ng mga kalsada at bangketa sa maraming dahilan at ito ay may direktang epekto sa kaligtasan, kaginhawaan at kalidad ng buhay ng mga tao. Isa na dito ay ang mas ligtas na daan para sa mga naglalakad, pagpapaganda ng urban planning,
pagtulong sa mga emergency at pangangalaga ng publiko. Kaya naaaliw ako manood kay Sir Gabriel Go at sa mga kasama niya. Saludo po ako sa inyo. Sobrang satisfying makakita ng mga taong lumalabag sa batas at napaparusahan. Deserve nyo masita at mahuli. Pero ano ba ang solusyon para mabawasan o matanggal na itong problema na ito? Mas mahigpit na pagpapatupad ng batas at ordinansa, pagbigay ng alternatibong lugar para sa mga vendors, mas mataas na multa at parusa, at kung mag-iisip lang na maayos ang mga Pilipino, may tsansa pa. Pero sa nakikita ko, beyond help na ang bansa na ito. Yes, may mga taong gagawa ng paraan para mapahinto, pero hindi ito sapat. Napapabagal lang nila ang oras na dadating na tayo sa worst situation ng bansa natin. Kasi bumabalik lang din ang mga pasaway na mamamayan natin kapag wala na ang mga nagsisita sa kanila. Kumbaga nasa ilang porsyento na tayo out of 100%. Para ang bansa natin is close na sa situation sa India. Sobrang crowded at magulo ang kalsada. Tandaan, huwag makiisa sa mga tangang mamamayan natin. At kung nagalit ka sa akin dahil pinatamaan ko ang mga taong sumisira sa bangketa at kalsada, isa lang ang ibig sabihin yan, tinamaan ka. Hay nako, no way magkaroon tayo ng komportableng buhay. Yo! Shoutout muna tayo bago matapos itong video na to. Grabe ang suporta na binibigay at pinaparamdam nyo sa akin mga pre. Una sa aking kasintahan, maraming salamat sa'yo. Mahal kita. And sa aking baby girl na si Lily Kulit. Nahihirapan ako mag-record minsan dahil pag nakikita niya ako nakaupo sa aking PC pa nahingi na ng treats. At maraming salamat din Pauline Nabidad, Migsilog, Char SBC, Ras Only One, 30. Maraming salamat talaga sa inyo guys. Comment lang din kayo sa mga video ko dito sa YouTube at TikTok. Meron na akong 588 subscribers dito sa YouTube channel ko. At umabot na din ng 1,000 views ang last upload ko dito sa YouTube. And sa TikTok ko rin pala meron na akong 269 followers. Maraming salamat talaga sa inyo guys. Gagalingan ko pa mga pre. So yun, kita-kits tayo sa susunod na video. Peace out motherfuck. Joke lang.